Yung maiksi lang, yung mga 10 minutes lang. Sa mga bagong pasok dyan, guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe, ha? Baka naman. General Torre yung umaasa na support. O sige, balik kay Torre pa din. Total, mainit eh. 4 minutes ago. 4 minutes ago. Umasa sa suporta ni Marcos hanggang sa huling araw ng PNP. Marcos, nilaglag si Torre. Mga natin. Sige. Pakinggan natin yung version ni Vodcaster, mga kabsat. Bilisan natin to. Kasi guys, sa totoo lang, hanggang ngayon, wala pa pong paliwanag, wala pa po, not unless this minute, itong oras na to, meron nang nilabas. Pero as of now, wala pong nilalabas na rason ang Malacanang kung bakit sinibak si Pangulong, bakit sinibak si General Torre. Pasok, Vodcaster. Bibilisan natin to guys ha. Ikuha natin. Ayan. Mabilis na yan. Okay na yan. Okay, pasok, Vodcaster. Buenos dias. Buenas tardes. Damas y caballeros. Fuera sa... Shoutout sa mga bagong pasok. Addictos Rex. Shoutout. LD Channel. Mac1. Mintik. Ardayan. Rodolfo. Sir Leonardo Anzag. Nandyan pala. Mariano Subilo. Wonder Woman. Asadat na. Shoutout sa inyo guys. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Pasok. Vodcaster. Shock reaction. Marami mga subscribers nagtatanong hanggang ngayon, sa akin, ano ba talaga nangyari kay sa well-loved na PNP Chief General Nicolas Torre at bakit bigla siya tinanggal? Kahapon pa naman, Heroes Day, ha? Kahapon pa naman. At ngayon, ipi-play ko sa inyo yung huling interview last night ni General Nicolas Torre. Last night, parang trinidor rin siya. Last night, hindi pa siya in-inform na tinanggal na para siya sa pwesto. As the press conference was being held 14 hours ago. So that means kung 10 o'clock na ngayon, mga 8 o'clock. Mga 8 o'clock, hindi pa niya alam na tanggal na pala siya sa pwesto. Or much earlier siguro ang interview na ito. So dito sa interview na ito, itinanong siya at inacknowledge niya na matindi ang pagsubog sa PNP dahil nga dito sa ginawa niyang reshuffle ng mga major generals. Itong reshuffle na ito ay this involves 13 senior police officials earlier this month. Dahil dito sa reshuffle na ito, marami nagagalit ng mga opisyales sa PNP at saka sa DILG. So pwede rin ang sagot natin dito, hindi kaya natakot si Presidente at nilaglag si Nicolas Torre dahil may mga ugong-ugong na naman ng mga kudeta. Dahil kung maalala nyo, ganyan naman nangyari yung mga kudeta sa EDSA People Power 1, yung mga ibang mga senior officials na sa pawan ng PNP and Army, ng mga bata ni General Ver. So dito hindi kaya meron naman ugong-ugong na magkukudeta yung mga senior police officers. Lalo na yung iba dito, ang loyalty ay kay Duterte dahil dito sa ginawang reshuffle ng 13 senior officials, PNP officials ni Nicolas Torre. Ang most affected dito, as we vlog earlier, ay itong si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ganda, yung bago. Na itinapon ni Nicolas Torre from being number 2 or number 3 official dito sa Camp Crame. Itinapon doon sa lugar ko sa Western Police Philippine PNP Regional Command sa Western Mindanao. At meaning under Zambales City, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Sulu, Basilan, Tawi-Tawi. Wait lang. At sana second in command siya as Deputy Chief for Administration at membro ng Philippine Military Academy Class of 1992. Kaya parang sampa ito sa mga hindi lang nga nasapawan sila dahil si Torre ang tinalo niya itong si Nartates para maging PNP chief. Kung hindi tinalo niya, parang insulto rin ito. Kasi PNPA si Nicolas Torre, insulto rin ito sa mga PNP officials diyan sa Camp Crame. Kaya lahat ito ay parang nag-alsa-masa at inudyukan itong si Napolcom chair na also DILG secretary na si John Vic Remulla. So ito ang nagiging very much
possible explanation kung bakit bigla-biglaan ang pagtanggal kay Nicolas Torre. Baka may kukuk na naman na mga report na yan, ha? At na kahit papaano nabulabog si President Bongbong Marcos, ha? So sabi pa nga ng isang source dito sa mga reporter sa PNP, parang nasobrahan daw ang ginawa ni General Nicolas Torre sa pag-reshuffle ng 13 senior officials na wala lang man go signal or approval ng NAPOLCOM, National Police Commission, ha? At nadagdagan pa ito nung si Torre daw ay kahit inutusan ni John B. Remulla ibalik itong si Nartates sa Camp Crame, hindi pa rin ito ginawa ni Torre hanggang nag-step in na si John B. Remulla at siya na ang pinatigil yung reshuffle habang binalik itong si Nartates sa posisyon niya as Deputy Chief for Administration, or hawak niya yung mga police officials and personnel all over the country. So nung tinanong si Torre ukol dito, tinanong siya, General, na kumusta yung mga kwan dito, yung mga sigalot, kumusta yung crisis na nangyayari between NAPOLCOM and PNP? Sabi niya, actually, parang pinaubaya na niya ang sitwasyon or ang krisis na ito kay President Bongbong Marcos. Sabi niya, in fact, kung meron man ako gagawa ulit ng mga appointments, idadaan ko na, ipapaklear ko na kay President Bongbong Marcos kasi siya naman ang nagbigay sa akin ng marching order na, General Torre, ina-appoint kita sa PNP, ikaw na bahala, gawin dyan kung anong gusto mong gawin. So sabi niya, simula ngayon, ihingin ko na yung clearance ni President Bongbong Marcos. Dito, mas lalo siguro na nagalit si John V. Remulla. Kasi ang clearance lamang kailangan kunin niya ay sa NAPOLCOM, National Police Commission. Bakit dumidiretso na siya kay Presidente? So siguro si Nicolas Torre, si PNP Chief, masyado rin siyang kumpiyansa sa sense of fairness ni President Bongbong Marcos. Umaasa siya until his very last day, kagabi, sa pwesto, umaasa siya, walang problema ang tenure niya as PNP Chief. Walang problema ang posisyon niya dahil meron siyang full support ni President Bongbong Marcos. Doon siya nagkamali. Umasa siya sa suporta. He counted on the President's support. Pero in the end, bumigay rin si Presidente sa mga PNP chief, siguro pati yung kapatid niya, si Amy Marcos or sila Sara Duterte. At yun, ngayon na may mga balita ang ipapalit kay Torre ay yan si Nartates na di umano close kay Amy Marcos. Kaya pala so pakinggan natin. Kaya pala congratulate itong si Amy Marcos kanina, Mabsa. Tingnan niyo, pakita ko sa inyo. Wait lang, General. Wait lang Pakita ko sa inyo. May congratulations si Amy Marcos mismo. Amy Marcos. Dali. Okay. Ito. Okay, sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Baka naman, mga kakabsat. Okay, here we go. Ito. 15 minutes ago, binabati ko ang ating bagong PNP Chief, General Jose Malencio Nartates. Abiyag ti Ilocano. Ay, taga Ilocos to. Taga Ilocos to, mga kabsat. PNP Chief. Wala akong idea kung ano meron dito kay Nartates. Pero sabi nga tulad ng sinabi ni Vad, no, malapit to kay Marcos, kay Amy Marcos. Actually, yun lang yung naririnig ko so far mula noon. Pero the rest, wala akong idea kung ano mga achievement niya. So, hindi tulad ni Torre, talagang nakita natin yung mga nagawa ni General Torre. So, yan guys, nag-congratulate si Amy Marcos. Alright, balik tayo kay Bad. Pasok, Bad. Here we go. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat, Mabsa. Thank you. Baka nakalimutan nyo lang. Okay, here we go. Yung pahayag ni Nicolas Torre na kumpiyansa siya, very strong ang posisyon niya dahil may backing siya ni Presidente. At yan ang malaking pagkakamali. Benjamin! General Nicolas Torre. Baka. Panoorin natin. Baka NBI. Benjamin. Baka tama ka dyan. Thank you, ma'am.
Sunod lang. Miss Naya Ilagan, WNTV, ma'am. Sir, sunod lang sa tanong ni Edna. Sir, after maglabas ng resolution tungkol sa mga gusto niya i-modify ng mga assignment ng mga pulis, hindi naman nangyari para siguro pa nila sila. At after nun, sir, ay sunod-sunod na yung mga press ko nila na pulis ang sinasampan na reklamo. Sir, nag-usap na po pa kayo ng mga pagkakas. O, sa mga reshuffle, sir. Nag-usap na ba kayo ng NAPOLCOM ni led by DILG Secretary John Vic Remulla? Ito ang sagot niya. I would rather keep those internal matters internal. Okay? So, hindi ko sa nakikita nyo. I would rather defer to their wisdom ng NAPOLCOM because we do trust that we have the same So tama rin naman sinabi niya. Sabi niya internal matter yan. Pero ibibigay ko na yung I will abide by the whatever decision gagawin ni John Vic Remulla sa bagay na yan as NAPOLCOM head. Okay pa naman ang sagot niya dito. Which is to serve the Filipino people, ensure the delivery of quality police service, and of course, make sure that the government, the current administration, keeps on its promise of delivering the quality police service that the Filipino people deserve. So, ako'y confident na NAPOLCOM also has the same purpose. Thank you, ma'am. We have a question from Mr. Ann Alonso from Samsung. Sir, sagot lang ko. Kumbaga sinasabi niya, wala naman akong problema kay John Vic kasi may isang hangarin naman kami. And that is to reform the police and help the Filipino people. Yun lang. Akala niya. Isang hangarin nila. Sir, na-resolve niyo na internally yung sinasabi na conflict. Kagaya ng sinabi niyo last Monday. Pero tingin niyo ba, may mga outside forces trying or wanting to micromanage the team? Wonder Woman. So, tinanong siya kung may nakikialam na outside forces. Pwede rin, referring to Remulla, na minamicromanage or nakikialam sa PNP. Ito ang sagot niya. Well, it depends on how you define micromanagement. So, how do you define micromanagement? Kung anong pakiramdam niya. Gaya na din sabi ko kanina, we welcome suggestions and recommendations. But ultimately, the most critical decisions in the Philippine National Police ultimately rest on the chain of command at on the top of the chain of command is the President of the Republic of the Philippines. So, sagot niya, doon sa kung meron ba nakikialam at nagpa-micromanage, sabi niya, tatanggap naman kami ng suggestion at mga order ng NAPOLCOM. Pero ultimately, ang real order na tatanggapin namin, ang final order, ay galing sa chain of command. And yun nga, sabi natin kanina, di ba, the buck stops here. Ang pinakamataas sa chain of command, most responsible for everything that happens in the Philippines, that is the President of the Philippines. So dyan siya nagkamali. Dyan siguro, nagalit talaga sa kanya si John Vic Remulla. Kaya kasi parang pinapasapawan niya si John Vic Remulla. Parang sinasabi niya, okay, pwede pakinggan ko yung mga suggestion mo, pero at the end of the day, si Presidente ang magde-decide dito. So mas lalo na insulto si John Vic Remulla. Kaya nangyari, parang napolitika ito si Nicolas Torre. Napolitika siya. Okay lang sana. Normal ang politika sa gobyerno. Pero ang problema, yung tao na akala niya full support sa kanya until the end, si President Bongbong Marcos, ay bumitaw at nilaglag siya. Binitawan siya at nilaglag siya ni Presidente. Ngayon, hindi na siya PNP chief. Well, it depends on how you define micromanagement. So, how do you define micromanagement? Kung anong pakiramdam niya. Gaya na din sabi ko kanina, we welcome suggestions and recommendations. But ultimately, the most critical decisions in the Philippine National Police ultimately rests on the chain of command at on the top of the chain of command is the President of the Republic of the Philippines. Most especially sa mga appointments, designation, promotion. Lahat yan, pupunta actually yan sa Office of the President. And all of us are just... So tama naman siya. Lahat naman yan, mga appointments, Sir Tony. mga designation, mga reshuffle, pupunta sa Office of the President. Dito nagalit si John Vic Remulla sa kanya. At siguro dito na rin umalma yung mga, kasi parang
parang wala na siyang respeto kay John Vic at masyado siyang kumpiyansa sa kapit niya kay Presidente, nilaglag siya. Sayang, no? Yung mga matitino, yung pa ang nilalaglag. Pero si Romualdez, si Chis Escudero, happy days are here again. How do you define micromanagement? So how do you define micromanagement? Mga Kamsat, relax. Huwag kayo magalit kay Sir Van. Makinig lang tayo sa kanyang analysis. Okay, tuloy. Gaya na din sabi ko kanina, we welcome suggestions and recommendations. But ultimately, the most critical decisions in the Philippine National Police ultimately rests on the chain of command. And on the top of the chain of command is the President of the Republic of the Philippines, most especially sa mga appointments, designation, promotion. Nothing yan, pupunta ko yan sa Office of the President. And all of us are just recommendatory. So, pare-parehas na namin yan, may mga recommendatory agencies. So, we recommend to the President of the Republic of the Philippines and we will set and abide by what the President will say. So yung mga recent. So, tama naman sinabi niya. Siya, si Ombudsman? si John Vic Remulla were only appointed by the President. Oo nga, no? Ano, sa tingin nyo, payag kayo gawing ombudsman si Kwan? Mas matagal na, Kwan? Mas matagal na pwesto yan. 7 years. Di ba? Wonder Woman, bakante pa rin. Ang ombudsman, makakapsat, bakante pa din. Pero wala siya sa application. Hindi naman nag-apply si Kwan, si General Torre. Kaya medyo questionable pa din yun. Pero kung sakali, possible, pwede din. Lalo, wala pang nilalagay dyan sa ombudsman. Final decision kay Presidente, di ba? Sabi ni US President Harry S. Truman, the buck stops here. Ako ang Presidente, responsibilidad ko lahat. Pero dito nagalit mas nagalit si John Vic kasi parang sa chain of command, mas mataas yung DILG chief, NAPOLCOM chief, kaysa sa PNP chief. Presidente, DILG chief, and then PNP chief. Sayang. Hindi siya until the end sinuportahan ni Presidente. Bumigay kay John Vic at saka yung mga general na siguro nananakot na rin, magkuku kami kung hindi nyo tatanggalin si General Nicolas Torre. Nerfe, thank you sa suporta sa independent and truthful blogging. Sabi niya, nakakasuklam na gobyerno. Totoo nga, napakahirap mahalin ang Pilipinas dahil sa mga demonyo na sa gobyerno na yan. Parliamentary government na lang. Pero kung nandyan pa rin, lawyer lang. Ang mga corrupt, kahit anong gobyerno, Malabo. kahit anong gobyerno, dapat talaga, tulad kahit pa paano, may tama si Baste, ikulong na yan. Kasama na rin, ikulong si Pulong, si Sara, si Baste, lahat. Relax. Kung kalahati ma-wipe out yung gobyerno, okay lang. Marami rin Pilipino makakaroon ng trabaho sa gobyerno. Gawin na yan. Replaceable naman yan, mga senator, kongresista, mayor, governor, replaceable yan. 120 million Filipinos tayo, di ba, Eden Watton? Thank you sa suporta. At si Robs Rivera. Sabi niya, so disappointing. Di muna iniisip na may impact yan sa mga lower ranks. Pinaglalaruan nila, generals. What comes next? Tanggalin mga nasa DPWH? Sana nga. Ginawa ito ni Presidente para ilagay si Nicolas Torre. Either sa independent commission para imbestigahan yung katiwalian sa DPWH, sa mga senator at kongresista, o kaya iligay si Nicolas Torre kahit hindi engineer. Pero I believe engineer ata yan eh. Engineer ata yan. What if ilalagay siya sa DPWH? Engineer ata eh. Bago siya nag-join sa PNPA. Sana nga, cross our fingers. Baka tinanggal siya para ilagay siya sa DPWH. DILG. Background ni Torre. Raymond. Pakita ko sa inyo. Okay. Yun, engineer nga eh. Torre entered the Mapua Institute of Technologies, Electronics and Communication Engineering. Electronics Engineering nga. Bago siya nag-join sa Philippine National Police Academy. Bago siya nag-PNPA, tinapos muna niya yung kurso niya. Engineer nga, electronic engineer, pero engineer pa rin. So bakit hindi na lang ilagay na lang siya sa DPWH? That will be a master that will be a master stroke on the part of the president. Sana. Otherwise, wala. Biktima lang talaga siya ng politika
at bumigay ang presidente. Appointment niyo, sir, approved by the President. Well, as of the moment, yun man kasi ang standing order nung July 13, 2023 ngayon, there is that memo signed by the Executive Secretary. So July pa, meron ng memo na ni Presidente sa kanya na siya nang bahala kung anong kanya gusto gawin sa PNP. Thank you, Manina Jones, sa suporta sa independent and truthful blogging. That it is left to the discretion of the Chief of the Philippine National Police. And now, in the recent directives, nire-review namin. And para maliwanag sa lahat, even me, I'll be restraining myself to make such appointments in the future. At pag hindi na masyado nakakaabala sa ating Pangulo, ibabalik namin sa kanya ang ultimate decision para sa mga appointments. Pero kung eventually sasabihin niya masyado ng maliit na bagay at i-delegate niya whether to me again or to the NAPOLCOM or to the other government officials, then we'll abide by his decision, whatever it may be. Any other questions? Medyo malaki ng punta. So maganda naman yung sinabi niya. Sabi niya, okay, andyan na yan, crisis sa appointment ng 13 senior PNP officials. Binawi na ni John Vic Remulla yan, binalik na si Nartates sa mga dati nilang posisyon, hindi na siya itinapon sa PNP Western Mindanao, balik na siya Krame. So sabi niya, kung meron man ako gagawa ng future appointments, future reshuffle, maghingi muna ako ng clearance kay Duterte, kay President Marcos. So doon ang problema niya. Baka mas lalo nagalit yung mga general, nagselos na meron siyang direct line kay Presidente, lalo nagalit dahil nasa pawan niya si John Vic Remulla, or baka tinakot rin ng Presidente na magkukudeta kami. Kami mga taga-PNP, kami mga PMA, Philippine Military Academy graduates, magkukudeta kami laban sa PNPA na PNP chief. Doon siguro. Kaya kahapon lang, kahit nagpe-presscon pa si Nicolas Torre, sinugi na siya ng Malacanang. Yun lang nakikita ko explanation kung bakit bigla-bigla, walang anunsyo, kaagad-agad tinanggal si Nicolas Torre na politika at na nilaglag ni President Bongbong Marcos. Kaya wala na, parang trapo lang siya. After yung successful pag-aresto niya kay Kibuloy at kay Duterte, ito ang napala niya sa Marcos administration. So walang prinsipyo, walang serbisyo, walang sense of good governance, basta politika lang at survival ng Marcos administration ang laro sa gobyernong ito. Yun lang importante sa kanila. I-sacrifice si Torre for the sake of politics. Yan lang. Alright. So yan muna ang update natin dito sa issue na ito. Alright, salamat Sir Bad. Dami ng galit sa'yo dito. Tapusin natin yung poll, Mabsat. Tapusin natin yung poll. Sana yun? Okay. Sang-ayon ka ba sa pagtanggal kay Torre ni Pangulong Bongbong Marcos? Sang-ayon ba kayo? Ang sabi, hindi. Sayang. 91%. Ang sabi, hindi. Sayang. 91%. Ang sabi, oo. Dapat lang. Kasi DDS kami na bobo. 9%. Tragis. Pero talaga mga bobong DDS, no? Guys, shoutout sa ating 448 live viewers. Sa mga hindi pa po nagla-like dyan. Like naman tayo dyan, guys. Pabuti ng 200. Yung like natin. Baka naman. Like po tayo, Mabsat. Wala pong bayad yan. Baka nakalimutan nyo lang mag-like. No? Alright? Baka naman, mga Kabsat, like. Actually, nakakan guys. Nakaabang na po yung tao nito. Yung merong press ko ng DILG, mga Kabsat, ngayon. Dali. Pakita ko sa inyo. May press ko po ang DILG. At nandun na si Kwan. Ano ito? Kinumpirma ni Secretary 1 John Vic Remulla na si Police Lieutenant General Marcelino Nares na ang uupong Philippine National Police. Yan. Okay. Why Malacanang ousted Nicolas Torre? Pakita ko guys, wait lang.
Na-share ko na yun. Ito to, o yun o. Kita nyo? Kita nyo yan, mga kapsat, lakyan natin. Ayan o. Naka 4-star na siya o. O, yun o. Hindi, 3-star pa na. 1, 2, 3. Tama ba? O. O, 3-star. 3-star talaga siya. Hindi siya 1-star. 3-star talaga siya. Tama. O, star yun. Hindi yun. O, 3-star siya. So, susunod siya. Talaga. Next in line. O, ayan, mga kabsat. O. Tapos ngayon, ito na ang ganap, mga kabsat. Ito, pakita. DILG Live. Presscon. Ayun, nakaabang na yung News 5 sa press briefing. Pati ABS-CBN, nakaabang na din. Oh, may dalawa lang nakaabang, mga kabsat. Pero syempre, mamaya natin pag-usapan. Pakinggan muna natin yung kanilang kanamaya. So, kan muna tayo, guys. Prepare lang tayo ng lunch natin. Tapos, habang hinihintay. Total, nandyan na rin yan. Abangan na lang natin to. Mamaya, pag-usapan natin tong press briefing. Especially, nandyan si DILG saka yung bagong PNP chief na pinalitan ni Torre. Pinalitan niya si Torre, ayun. So, abangan na lang natin ito mamaya. So, nandyan po yung ating mga stream medias na nagko-cover. Malalaman natin. For sure, meron kanyan. Merong question na, bakit? Baka dito na natin malalaman kung bakit tinanggal si General Torre. Baka lang. Alright? So, for the meantime, Absat, prepare lang tayo sa ating lunch break. Again, sa mga hindi pa po nag-like and subscribe. Shout out, Jun Relevit, God damn it, tinanggal na si Torre. No? Sa lahat po, maraming salamat. Kita-kits tayo, guys, mamaya po. Thank you very much. Prepare lang tayo ng lunch kasi actually, may prepare talaga tayo lunch bago tayo Tapos pag nag-live na sila mamaya, ikaw muna. Tapos saka natin pag-usapan yung mga napag-usapan nila dito sa press con. Maraming salamat, Babsat. Thank you very much. Good day. Sana wag kayong mabuisit, no? Although buisit ng iba sa inyo. Nako po, dami nang galit kay Sir Bad. Di ba, Dictus? Dami galit. May galit kay Sir Bad. No? Pero ganun na talaga sa to. At tayo sinishare lang naman natin yan, no? Alright, maraming salamat. Kita-kits tayo at syempre nag-celebrate tayo kahapon ng ating 128,000 subscriber with my students. May nakita ko sa inyo kahapon. Ayan, so thank you very much po sa mga sumusuporta. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Kita-kits tayo, mga Babsat. Sa ating next live stream. Mamaya po, mag-live stream. Pag nag-live na yung DILG Presscon. Alright, maraming salamat, Babsat. Happy days. Huwag kayo maalala. May magandang plano ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At yun ang abangan natin. Hintayin natin kung ano yung pinakarason bakit pinalitan si General Torre. Biro mo 3 months pa lang, di ba? Shout out, Macaroons. Late ka. Okay lang yan, no problem. Okay, maraming salamat. Kita-kits tayo. Lunch break na tayo. Prepare na ng lunch. Bye-bye.